Noong mga panahon na iyon sa kanilang probinsya ay may isang taong naging bantog dahil sa taglay nitong mga kakayahan. At ito ay si Pedring. Walang nakakaalam kung saan talaga ang pinagmulan nito. Isang kamangha-manghang ginawa nito na agad na nagpabantog sa kanya ay nang minsang may mahulog na bakho sa ginagawang kalsada noon sa kanilang lugar. Nalubang nahirapan na ang pamunuang bayan na may ahon nito pagkat wala silang sapat na kagamitan. Na nang malaman ito ni Pedring ay kanya itong pinuntahan at gamit ang taglay na kakayahan ay nagpamalas ito ng kakaibang lakas na kanyang naitayo ang bakho at naiahon mula sa pinagulugan nito. Na matapos maitayo ay kanya itong tinalian ng lubid at hinila pa itaas. Na kapag ang iba pang nagkukwento ay sinulid lamang daw ang ginamit at hindi lubid, na medyo napangiti ako at nasabi kong sobra naman ang eksaherasyon ng ibang tao kapag magkwento. Pero nakakaaliw talaga makapakinig ng mga kwento lalo pangat mula sa mga matatanda. Nang masaksihan iyon ng mga taong naroon ay naging kilala si Pedring sa buong probinsya. May ilan ding nakapagsabi na ito ay madalas pumupunta sa isang mahiwaga at misteryosong isla na ang tawag ay Karatong. Nahugiskawa ito na nakataob kung titingnan mula sa itaas ng bundok. Na naging misteryoso ito pagkat mga engkanto, di umano, ang mga nakatira rito. Na may halin tulad ito sa bantog na isla ng Biringan. Na tuwing Biyernes Santo daw ay may lihim na lagusan itong dinaraanan papunta sa isla. Ngunit mas napukaw ang interes ko ukol sa mga karanasan nito tungkol sa mga aswang. Na nang minsang nasa isang lamay daw ito ay nagulat ang lahat ng taong naroon. Na mula sa kawalan ay bigla na lamang nitong dinakma ang nasa gilid ng ataol. Na noong unay wala naman silang nakikita roon. Ngunit sa isang kisap mata ay may hawak-hawak na itong tao na hinihinalang aswang dahil na rin sa itsura at ikinikilos nito. At nang kanyang mahuli ito ay pinasuka ng pinasuka hanggang sa mailuwa nito ang sisiw na nasa kanyang katawan. Na ang balak pala sana ay aswangin at palitan ang bangkay ng namatay. Na ng mga panahong naroon daw si Pedring sa kanilang lugar ay nalaman nilang marami pala ang may mga lahing aswang pagkat nahayag ang mga ito dahil sa kanyang kakayahan. Ayon pa kay Tata Selo, nang minsang nagkokopra sila ng kanyang mga magulang at kapatid ay naranasan niyang maihi sa kanyang salawal nang padaanan sila ng aswang. Padilim na daw ng mga pagkakataon na iyon at nauna na ang kanilang mga magulang na umuwi at naiwan silang magkapatid dahil ipinakuha pa sa kanila ang mga nyog na dinugos at pinaiipon iyon. Nang bigla silang nakarinig ng huni ng aswang, mabilis na hinawakan ng kanyang kuya ang itak at sinabing nakikilala nila ito. Ngunit tila hindi ito natinag sa sinabi ng kanyang kuya. Di nagtagal ay nakarinig sila ng pagkaluskos sa makapal na damuhan at unti-unting lumabas mula roon ang isang malaking aso na nakaangil na ito, kaya agad nilang napansin ang mga matutulis ng ngipin nito. Nagsisigaw sila at nang akmang lalapit ito ay agad na silang tumakbo. Na doon nga naramdaman ni Tata Selo na napaihi siya sa kanyang salawan sa sobrang takot. Di naman nagtagal at nakasalubong na nila ang kanilang mga magulang. Na nang kanilang lingunin ang aso ay nawala na ito at isang ibong kulay itim ang lumipad mula sa lupa palayo. Dahil sa nangyaring iyon ay humingi sila ng tulong kay Pedring. Kaya kinaumagahan ay isinama sila ni Pedring. May pinuntahan sila na wala naman silang kaalam-alam na mag-anak kung saan ang kanilang tungo. Halos may 2 oras na rin silang naglalakad nang may matanaw silang isang bahay. Wala silang ideya kung ano ang pakay nila doon.
Nang nasa harapan na sila ng bahay ay tinawag ni Pedring ang nasa loob. Nagmagandang araw din muna ito. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang lalaki mula sa maliit na bahay nito at nagtatakang nagtanong kung ano raw ang sadya nila. Mabilis na sinabi ni Pedring na wag na niya uli pang gagambalain ang pamilya ni Tata Selo na nooy 12 anyos pa lamang. Pinagdiinan nitong ayaw na niyang maulit ang nangyari noong nagdaang gabi. Nagtataka naman ang lalaki sa mga sinabi ni Pedring na kanya pa sanang itatanggi iyon, ngunit nang muling magsalita ito ay nanginig ang lalaki at paulit-ulit na sumagot ng pagsang-ayon na panayang opo nito at hindi na raw mauulit. Bilang panghuli ay kanya itong sinabihan na makontento na lamang sa mga hayop at wag nang magtangka pa na maminsala ng tao. Dahil pag kanya itong nahuli sa akto ay hindi na niya ito patatawarin. Nang pabalik na sila ng bahay, sa daan pa lang ay panay na ang pagpapasalamat ng magulang ni Tata Selo. Nang mapansin nilang tila kumukulimlim ay nag-iba sila ng daan pagkat pag bumuhos ang ulan ay siguradong hindi sila makakadaan sa batis na kanilang dinaanan kanina dahil tumataas ang tubig doon at malakas ang agos sa tuwing umuulan. Na magsimula ng bumuhos ang ulan ay tuluyan ng nagdilim ang kapaligiran na akala mo ay gabi na. Sa di kalayuan ay may nakita silang isang bahay at may sindin na iyong ilaw, kaya nagmamadali silang pumunta roon upang makisilong na sandali. Ngunit tila maling desisyon iyon pagkat naroon ang maraming tao na tila mayroong ipinagdiriwang na kasiyahan ang mga ito. Na nang makita sila ng mga taong naroon ay tumahimik sandali ang lahat at napatingin sa kanila. Na ikinatakot agad ng mag-anak ni Tata Selo pagkat nakakasindak talaga ang titig ng mga ito. Na paminsan-minsan ay nagkakatinginan pa ang mga ito sa isa't isa bago muling titingin sa kanila. Nagad namang idinipa ni Pedring ang kanyang kamay na pinipigilan na silang tumuloy. At tila sinasabing siya ang bahala at kanya silang poprotektahan. Nahinawi sila nito sa kanyang likuran. Sandali pang nagpakiramdaman. Maya-maya ay napansin nila Tata Selo na unti-unting bumibilis ang paghinga ng mga ito na nakikita nilang parang humihingal na. Alam nilang anumang sandali ay susugod na ang mga ito. Hinugot ng ama ni Tata Selo ang kanyang itak. Si Pedring naman ay nanatili lamang na nakatayo. Inutusan ni Pedring ang ama ni Tata Selo na kanyang itaga iyon sa lupa. Na agad naman itong sinunod. Maya-maya pa ay nakita na rin nilang nagkintaban ang itak ng mga taong naroon. At unti-unti nang lumalabas ang tunay na mga anyo nito na naging mabangis na ang kanilang mga mukha. Itinapon na ni Pedring ang dahon ng saging na kanilang tinagpas sa gilid ng daan na ginawa nilang pandong para sa ulan. Ganon din ang ama ni Tata Selo at hinayaan na nilang mabasa sila ng ulan. Sinabihan sila ni Pedring na tumakbo na at huwag nang lilingon pa at susunod na lamang sila. Nagdalawang isip pa sila Tata Selo pagkat ayaw nilang iwanan ang kanilang ama. Nang mapansin iyon ni Pedring ay kanya na ring inutusan ang ama ni Tata Selo na samahan na sila at siya na ang bahala. Kaya nauna na sila. Mga ilang di pa lamang sila mula sa kinatatayuan ni Pedring ay nakita na nilang lumusob na ang mga aswang na animoy mga baliw na wala sa kanilang katinuan. Nasabay-sabay pa na iniangat ang kanilang mga itak at mabilis na tumatakbong papalapit kay Pedring. Nang biglang sumigaw ito ng ubod lakas at nakita nilang gumuhit ang kidlat at tumama iyon sa lupa. Na hindi na nito kailangan pang hugutin ang kanyang itak pagkat sa taglay pa lamang nitong kakayahan ay mga nagsiatrasa na ang mga ito. Natakot nang marinig pa lamang ang kanyang malakas na tinig. At ang pangyayaring iyon
ay hindi makakalimutan ni Tata Selo na kahit nga ngayong may edad na siya ay malinaw na malinaw pa rin sa kanya ang mga tagpong iyon at ang kakaibang kakayahan ni Pedring na nang lumipas ang mga panahon ay nawala na lamang din ito doon sa kanilang lugar at wala nakakaalam kung saan ito nagtungo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan po ng aming mag-anak nung ipinagbubuntis po ng aking ina ang aming bunsong kapatid. At ito po ay naganap taong 2007. Doon po sa aming lugar ay may pinaghihinala ang mag-ina na aswang, na ang tawag po sa amin ng aswang ay mangtas. Ang mag-ina pong ito ay taga-kabilang purok. Ngunit noong mga panahon na malapit ng mga anak ang aming ina, ay madalas na po itong nakikita doon sa aming purok. Naluba po naming ipinag-aalala dahil sa tuwing ito po ay makakasalubong ng aming ina, ay napapakong talaga ang titig nito sa tiyan niya. Na ang tanging nagiging reaksyon na lamang ng aming ina ay hinahawakan niya ang kanyang tiyan at iniiwanan niya ito ng matalim na titig. Minsan habang nasa labas kaming tatlo ng aking ama't ina ay nagulat na lang kami nang marinig namin ito nang mauntog sa puno ng Madre de Cacao na nasa amin pong bakuran. Dahil doon ay napatingin kami sa kanya at panandali ang hindi nakapagsalita. Nang nagpatuloy siya sa paglakad, tinanong ko siya kung saan ang kanyang punta, pagkat walang daanan doon. Na napangiti naman ito ng hilaw sa pagkapahiya at sinabing nauntog daw siya. Sinabi nito na ang buong akala daw niya ay may daanan pa doon, pagkat may bukal sa unahan ng aming bahay na dating pinag-iigiban ng mga taga roon sa amin. Ngunit matagal na panahon na pong hindi iyon ginagamit at isinara na rin ang daanan doon. Kaya inulit na lamang ng aking mga magulang sa kanya na walang daanan doon. Kinabukasan, isang kapitbahay namin ang nagsabi na ilang beses na niyang nakikita na umaali-aligid daw ito sa aming bahay. At minsan nga ay kanya na itong sinita at tinanong kung sino ang kanyang hinahanap at kung ano ang kailangan nito. Sinabi naman daw nito na makikiraan lamang. Kaya sinabihan niya ito na matagal nang walang daanan doon. Dahil sa sinabi ng aming kapitbahay ay lalong tumibay ang aming hinala na may masama talaga itong binabalak sa bunso naming kapatid na kasalukuyang ipinagbubuntis ng aming ina noon. Na nagsinungaling ito ng aming masita na alam na pala talaga nitong wala ng daanan doon dahil sa nauna nang sinabi sa kanya ng aming kapitbahay. Nang mga sumunod na gabi ay lagi na kami nakakaramdam ng tila mayroong laging nasa labas ng aming bahay, na pagkaminsan ay nararamdaman pa namin ito sa mga punong malapit sa aming bahay at maging sa aming bubungan. Maging ang ibang mga nagdadalang tao na taga roon sa aming lugar ay ganun rin ang kanilang nararamdaman. At napapansin rin nilang nagiging madalas ang paggala doon noong pinaghihinala ang aswang na babaeng iyon na taga-kabilang purok, na kapag nakikita sila nito ay talagang humihinto at tinititigan ang kanilang tiyan, na kung di sila ay iwas ay halos hindi rin ito aalisin ang pagkakatitig doon. Nagpatuloy po ang mga pagpaparamdam na halos ginagabi-gabi ang pagbisita sa aming ina. Ngunit dahil sa may nalalaman ding orasyon ng aming ina na pangontra sa mga aswang, ay hindi nito naisakatuparan ang masama niyang balak hanggang sa makapanganak ang aming ina. Isang gabi
Natao na wala po ang aming ama sapagkat may trabaho po ito at nagpunta sa Zamboanga. Kaya kami lamang ng aming ina at mga kapatid ang nasa bahay. Na mga bandang 8:00 ng gabi ay naisipan kong pumunta sa kwarto ng aming ina kung saan naroon din ang aming bunsong kapatid. Nakahiwalay po kasi ang kwarto na kailangan mo pa pong lumabas ng bahay para marating iyon. Bigla po akong nagulat dahil may naaninagan akong dumaan na ilang hakbang lamang ang layo nito mula sa akin. Na may kataasan ito, kaya ang babaeng iyon agad ang pumasok sa aking isipan. Mabilis akong pumasok sa kwarto at sinabi ko sa aming ina ang aking nakita. Sinabi nito sa akin na may nararamdaman nga rin daw siya na kanina pa ay umaali-aligid sa aming bahay. Mga may 1 oras din akong nanatili doon. Habang nilalaro ko ang aming bunsong kapatid, ay patuloy po kaming nakiramdam. Na naisip po naming ayaw talagang tumigil ng aswang at talaga nagbabaka sakali pa rin na maisagawa ang maitim nitong binabalak sa aming bagong panganak na kapatid. Nang dalawi na po ako ng antok ay nagpaalam na ako sa aming ina. Na mga pagkakataon na iyon ay wala na rin kaming nararamdamang kakaiba sa paligid ng aming bahay. Noong mga hating gabi na, ay nagising naman kaming bigla ng aking kuya dahil sa nagulat kami sa malakas na pagkalabog sa bubungan ng kwarto ng aming ina. Naanimoy may nahulog na bunga ng nyog, kaya napabalikwas kami at sinilip kung ano iyon. Kita namin ang bubong ng kwarto sa aming kinalalagyan. Nang wala kaming makita ng kuya ko, ay sinubukan pa niyang kunin ang flashlight at inilawan iyon. Ngunit wala pa rin kaming nakita. Kaya nagpasya kaming puntahan ang aming ina sa kanyang kwarto. Pagpasok namin doon ay gising na rin pala ito. Agad niyang sinabi sa amin sa mahinang boses na mayroon daw aswang sa bubong. At kanina pa raw ito naroon, na tila humahanap ng tamang pagkakataon. Dagdag na saad pa ng aming ina, ay narinig pa niya ang pagaspas nito. Kaya naisip naming marahil ay may pambulag na ginamit ang aswang, pagkat di namin ito nakita sa bubungan. Ngunit nararamdaman ng aming ina ang presensya nito. Sabi pa ng aming ina, ay narinig pa nga daw niyang umihi ito mula sa bubungan, na malakas pa nga di umano ang pagpatak ng ihi nito sa lupa. Dahil sa aming narinig ay lumabas kami ng aking kuya at sinilip ang bahaging sinasabi ng aming ina kung saan niya narinig na umihi ang aswang mula sa bubungan. At laking gulat nga namin nang makita ang malaking marka ng basa sa lupa sa tapat ng gilid ng bubong. Nagad kaming naniwala sa sinabi ng aming ina pagkat ni ambon ng pagkakataon na iyon ay wala. At tanging doon lamang sa tapat ng gilid ng bubong mayroong basa. Kaya aming binulabog ang bubungan. At maya-maya nga'y nakarinig kami ng isang malakas na pagaspas na may lumipad na palayo mula sa amin pong bubungan. Matapos po iyon, ay doon na po kami natulog ng kuya ko upang samahan ang aming ina at bunsong kapatid. Sa totoo lang po, ay nasasaktan din ako pagka minsan dahil sa may lahi po kaming aswang. Ngunit hindi ko rin naman masisisi ang mga tao pagkat meron talaga kaming mga kauri na namiminsala ng tao. Natutuwa rin po ako sa inyo dahil may mga kwento rin kayong inilalabas dito na ipinapakita ang mga katulad namin na umiiwas makapaminsala ng tao. Pero lagi ko po kasing naaalala ang aking karanasan noong ako po ay bata pa.
Marami po akong maaaring ibahagi na kwento dito sa inyo na mga totoong karanasan ko. Ngunit sa ngayon ay ito po munang pasan-pasan ko at nagpapabigat sa aking kalooban na hanggang sa ngayon ay hindi bumawala sa aking isipan. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay kapulutan po ng aral. Alam ko pong marami ang maaaring mapailing sa akin pong mga ilalahad at magtataas ng kanilang mga kilay, ika nga. Ngunit nasa inyo na po iyan kung kayo ay maniniwala o hindi sa inyong mga mapapakinggan. Ang edad ko po noong mga panahon na iyon ay 12 anyos. Samantalang ang nakababata kong kapatid ay kasing edad ko lamang po dahil kami po ay kambal. Sa probinsya po kami noon nakatira at sa bulubunduking bahagi po ang aming tahanan. Simula po na magkaisip kami ay wala na po kaming kinabis ng nanay. Ang sabi ng aming ama, namatay daw ito sa panganganak sa amin. Mahal na mahal po kami ng aming ama at napakasipag po niyang talaga. Maaga po lagi itong nagigising na dumidiretso na po ito sa bukid at madilim na po kapag umuwi. Di po kami nakapag-aral. Tinuturuan lamang kami ng aming ama kung paano ang bumasa at sumulat. Gayon din ang pagbilang. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa namin alam ang dahilan kung bakit ayaw kami papasukin ng aming ama sa paaralan. Ang trabaho namin sa araw-araw ay asikasuhin ang mga alaga naming hayop at ang garden ng mga gulay na malapit lamang sa aming bahay. Habang ang aming ama naman ay abalang lagi sa araw-araw sa pagtatanim ng palay at mais sa bukid, na pinapalitan minsan ng tanim na mani at malapad din ang kanyang tanim na balinghoy, mas kilala sa Tagalog na kamoting kahoy. At dumarami na rin ang puno ng nyug na sakop ng aming lupa. Talaga pong napakasipag ng aming ama. Minsan nang umuwi ito sa bahay ay malalim na ang gabi at nakatulog na ang aking kakambal na si Narding. Naabutan niya akong nag-aabang sa may pinakabalkonahe ng aming bahay. Maliit lamang ang bahay namin na isa itong tipikal na bahay sa bulubunduking bahagi ng isang probinsya. Pagpasok niya sa bahay ay agad akong nagmano. Hinanap naman niya ang aking kapatid. Sinabi ko na natutulog na ito at tinanong ko siya kung ipaghahain ko na ba ng pagkain. Ngunit sinabi niyang hindi na at magpapahinga na lamang daw siya. Nang tatalikod na ang aking ama at pupunta na sa kanyang silid, ay napansin ko ang balahibo ng manok sa kanyang bibig. Kaya sinabi ko iyon sa kanya. Medyo nagulat naman ito at agad na pinahid iyon. At sinabing nakuha niya raw iyon marahil nang silipin niya sa pugad kung ilan ang itlog ng naglilimlim naming manok. Nabaliwala naman sa akin yun kaya agad na akong tumabi sa aking kapatid upang matulog na rin. Nang sumunod na gabi, hindi ko tiyak kung mga ilang oras na akong nakatulog. Nagising ako pagkat nakaramdam ako ng matinding init na napakamaalinsangan ng aking pakiramdam. Gayong likas na malamig ang aming lugar sa gabi. Dahil na rin sa malakas na simoy ng hangin at napapaligiran ng aming bahay ng mga halaman at puno. Kaya naupo akong sandali, hindi ako mapakali. Kaya naisipan ko ng bumangon. Paglabas ko ay nakita ko na maliwanag ang buwan at bilog na bilog ito. Natila humanga ako dito at namangha sa unang pagkakataon na nagtaka din ako sa aking sarili pagkat hindi naman iyon ang unang beses na makita ko ito. Pero nang sandaling iyon ay talagang halos ayaw kong alisin ang aking pagkakatitig dito. Kaya lumakad pa akong palayo
sa aming bahay na parang gusto kong mapalapit pa sa buwan. Ilang sandali pa ay naagaw ang aking atensyon nang makarinig ako ng isang mabangis na hayop na humahangos. Nang sundan ko ang pinanggagalingan ng tunog, ay papunta iyon sa likod ng aming bahay, doon sa may mga puno ng abukado at kasoy. Dahan-dahan akong lumapit upang alamin kung ano ang lumilikha ng tunog na iyon. Nagulat ako sa aking nasaksihan na kahit nakatalikod ito ay hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay ang aming ama na may kinakain itong buhay na manok na animoy gutom na gutom ito. Na nang mapansin nito ang aking presensya ay mabilis itong napalingon sa akin. Kaya nakita ko kaagad ang nakakatakot nitong itsura, lalo na ang mga mata nito na akala mo'y pinuno ng dugo sa pagkapula, na lalo pang naging kasindak-sindak dahil sa mga dugo ng manok na nagkalat sa kanyang bibig. Mabilis akong tumakbong pabalik sa loob ng aming bahay. Nagtalokbong ako ng kumot at takot na takot. Ilang sandali pa ay narinig ko pumasok na rin ang aming ama sa bahay. Maya-maya ay naramdaman kong nakatayo na siya malapit sa akin. Di ako kumilos. Di nagtagal ay narinig ko ang kanyang tinig na sinasabing may dapat daw akong malaman. At marahil ayun na di umano ang tamang panahon. Dahil sa aking narinig ay dahan-dahan kong ibinaba ang kumot at tumambad sa akin ang aking ama na nagkalat pa ang mga dugo at balahibo ng manok sa kanyang bibig. Ipinagtapat niya sa akin na may lahi kaming aswang, ngunit sinisikap na wag makapaminsala ng tao, na yun din raw ang isang dahilan kung bakit di niya kami pinapasok sa paaralan. Nagpatuloy ang aming ama sa pagpapaliwanag sa akin. Kinaumagahan ay kanya na rin kinausap ang aking kakambal at ipinagtapat na rin dito ang lihim ng aming pamilya. Ipinakita niya rin sa amin mula sa baul ang mga matatanda at sinaunang aklat na nagtuturo ng mga itim na karunungang lihim. Sa bawat araw na lumipas ay nagpatuloy ang aming buhay na katulad din naman sa dati. Ngunit kalinsabay nito ay unti-unti na rin niyang hinuhubog ang aming mga kakayahan upang kung kami man ay abutan na at sumpungin ng aming pagkaaswang ay alam na raw namin ang aming gagawin. Itinuro ng aming ama ang iba't ibang karunungan na kanyang nalalaman mula sa anting-anting kung paano maiiwasan ang pananakit ng sinuman at mga kakayahan sa pagsila ng aming makakain. Ano pat ang bawat araw namin ay naging masaya at kapanapanabik pagkat marami kaming natututunan at nadaragdagan ng aming mga kakayahan na hindi kayang gawin ng isang karaniwang tao. Ngunit malinaw ang bilin ng aming ama na wag namin iyong gagamitin sa kasamaan at kung maaari pangaraw ay gamitin iyon sa pagtulong sa mga karaniwang taong nangangailangan at sa paggawa ng kabutihan. Sa lahat ng aming natutunang magkapatid, ang pinakanagustuhan namin ay ang karunungan na pambulag na kaya namin maglaho sa isang iglap at ang panggagaya at pagpapalit ng anyo na kaya naming maging kawangis ng mga hayop. Nang araw na ituro iyon sa amin ay talaga namang sabik na sabik kami na matutunan iyon ng aking kapatid. At nang ipagawa nga iyon sa amin ng aming ama ay talagang tuwang-tuwa kami. Mga ilang araw din ang binuno namin bago ganap na matutunan ang mga karunungang iyon. Minsan ay nagpaalam ang aming ama na pupunta daw ito sa bayan at dahil malayo ang sa amin, maaga pa lamang ay umalis na siya. Binilinan niya kami
ng aming mga gagawin noong araw na iyon at muling ipinaalaala na huwag gamitin ang aming mga nalalaman kung hindi naman kailangan. Naging malinaw naman sa amin ang lahat ng kanyang mga bilin. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Sinabi ko sa aming ama na bilhan kami ng bagong tsinelas pagkat putput na. At kung kaya pa ng kanyang pera ay bilhan niya ng bagong damit ang aking kakambal. Na pumayag naman ito at sinang-ayunan ang aking sinabi. Nang maggagabi na ay wala pa rin ang aming ama. Nakapagsaing na rin kami. Ilang sandali pa ay may kung anong nag-udyok sa amin na lumabas ng bahay ng magkapatid. At agad kaming namangha at lubos na humanga sa ganda ng buwan. Dahil doon ay sinabi ko sa aking kapatid na kami ay maglaro. Pumayag naman ito. Ngunit hindi niya alam na ibang laro ang tinutukoy ko. Bigla akong naglaho. Kaya nakita ko siyang nanatili lamang na nakatayo at ipinaalaala sa akin ang sinabi ng aming ama na huwag gamitin ang nalalaman kung hindi naman kailangan. Ngunit sinabi ko sa aking kakambal na minsan lang naman at napakaganda ng buwan. Nung huli ay napapayag ko na rin siya pagkat bigla din itong nawala sa aking paningin. Pagkatapos niyang maglaho ay nagmesa pusa naman ako at sinabi ko sa kanyang habulin niya ako. Nagad din siyang nag-anyong pusa. Mabilis ang aming naging paghahabulan na di namin namalayan na malayo na pala kami sa aming bahay. Nang masapit namin ang kakahuyan, nang malapit na niya akong abutan, ay narinig kong nagpalit ito ng anyo at naging manok na nang lingunin ko ito ay akmana niya akong datakmahin. Nang biglang mula sa kawalan ay laking gulat ko nang may sumulpot na isang malaking aso na bigla itong lumundag at sinakmal ang aking kapatid na napakabilis ng pangyayari na hindi ko talaga iyon inaasahan. Napakabilis ng aso. Sa isang iglap ay nawala na ito. Bumalik ako sa pagiging anyong tao. Nalumo akong bigla. Natakot pagkat di ko alam kung paano ko iyon ipapaliwanag sa aming ama ang mga nangyari. Nakasalanan kong lahat kung bakit napahamak ang aking kapatid. Panay na ang aking iyak na mga pagkakataong iyon. Nanlalambot ako at nakayukong naglalakad na halos hindi ko maiakbang ang aking mga paa. Nang sa di inaasahang pagkakataon, nang iangat ko ang aking mukha, ay nakita ko ang aming ama na naroon. Magkahalong saya at takot ang aking naramdaman. Samantalang siya naman ay gulat na gulat kung bakit naroon daw ako. Sa takot ay agad ko na lamang ipinagtapat ang mga nangyari. Sinabi ko naglalaro kami nang di namin namamalayang malayo na pala kami sa aming bahay. At naghahabulan kami nang biglang may isang aso na sumakmal sa aking kapatid na nasa anyong manok at ako naman ay nasa anyong pusa. Nabakas ko ang matinding pagkagulat sa aking ama. Sinabi kong hanapin namin ang aso at baka makita pa namin ang aking kapatid. Ngunit tila kandila ito na naupos, na napaupo sa lupa. Nahawak-hawak niya ang kanyang ulo. Panandali ang tumahimik. Ilang sandali pa ay nagsalita ito na nakita kong nangilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung kami daw iyon, na kanyang kinukumpirma ang aking ipinagtapat na naghahabulan bilang isang pusa at manok. Kaya sumagot ako at sinabing opo. Tuluyan ng umiyak ang aking ama na napasigaw pa ito ng ubod lakas at umalingaw-ngaw ang tinig nito sa gitna ng kagubatan.
Habang naglalakad kaming pauwi, ay nalaman ko na ang ama pala namin ang aso na siyang sumakmal at kumain sa aking kapatid, na naisipang manila muna ng pagkain bago tuluyang umuwi sa amin. Habang pauwi kami, ay tila wala pa rin ito sa kanyang katinuan. Dahil sa pagod pagdating ng bahay, ay nakatulog kaagad ako, habang ang aking ama naman ay nasa balkonahe at nakatanaw sa malayo. Kinaumagahan pagising ko, ay hinanap ko pa ang aking kapatid. Nang magbalik sa aking alaala ang lahat, ay naimasmasan ako. Wala na nga pala ito. At dahil iyon, sa katigasan ng aking ulo, muli akong napaiyak. Na naging masuwayin ako sa aming magulang. Ilang saglit pa, lalong nadagdagan ang sakit na aking nararamdaman nang makita ko sa aming balkonahe na nakahandusay ang aking ama, na wala na rin itong buhay. Halos magsisigaw ako sa pag-iyak. Di ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Inilibing ko ang aming ama, malapit lamang doon sa aming bahay. Sinunog ko na rin ang lahat ng mga kagamitan ni ama na may kinalaman sa pagiging aswang. At naglakas loob akong lumapit sa isang guro sa paaralan na pinakamalapit sa amin, at ako ay nagpatulong na isa pala iyong aktibong miyembro ng isang relihiyon. At noong huli nga ay tuluyan ko na pong tinalikuran ang pagiging aswang. Ngunit dala-dala ko pa rin sa aking puso ang bigat ng pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. Mayroon silang lupang pagmamay-ari na sinasaka ng kanilang mga magulang. Pangalawa siya sa kanilang 4 na magkakapatid. Kapwa masipag ang kanilang ama't ina. Maaga pa ay nasa bukid na ang mga ito. Kung minsan ay dinadala ng kanyang mga magulang ang kanilang bunso. Kung minsan naman ay ang kanilang ama lamang na si Mang Erning ang nagtatrabaho sa bukid, at naiiwan ang kanilang ina at bunsong kapatid sa bahay. Pumapasok silang 3 ng kanyang mga kapatid, at may kalayuan ang kanilang paaralan. Kaya maaga pa silang umaalis, at kadalasan ay madilim na kung sila ay dumarating sa kanilang bahay. Isang gabi, habang sila ay kumakain ng hapunan, nagkwento ang kanilang ama na may napapansin daw ito doon sa puno ng kawayan na malapit sa kanyang inaararong lupa. 3 daw ito na nakapatatsulok ang pagkakatubo, na hindi pa masyadong mayabong at mausbong. Ang pinagtatakan niya raw dito ay sa tuwing doon niya ilalagay sa gitna ng 3 kawayan ang kanyang transistor na radyo, ay nawawala ang tunog nito. Pero pag kanya itong aalisin doon at pag sa iba niya ito ipapatong, ay bumabalik ang tunog nito. Kaya nasabi nito sa kanila na ano kaya ang nasa ilalim noon, at bakit ganoon ang nangyayari sa kanyang radyo. Kaya sila Marco at kanyang mga kapatid, maging ang kanilang ina, ay nahiwagaan rin at nagtaka sa ibinahagi ng kanilang ama. Nang sumunod na araw ay napagpasyahan nilang hindi pumasok sa paaralan, at sinamahan nila ang kanilang ama sa bukid. Binuksan ng kanilang ama ang radyo at inilapag iyon sa gitna ng 3 kawayan. Nagulat sila ng kanilang mga patunayan ang sinasabi ng ama, pagkat nawala ngang bigla ang tunog nito. At nang kanilang alisin iyon doon ay muling bumalik ang tunog. Dahil doon ay nagpasya na sila ng kanyang ama na hukayin iyon. Na magtatatlong talampakan na ang lalim ng kanilang nahukay, ay may tinamaan ang kuya ni Marco na isang matigas na bagay. Mabilis nilang inalis ang mga lupa at bumungad sa kanila ang isang bangat
na napingasan ito ng kaunti dahil sa pagkakatama ng bareta. Nang makita nila ang ibabaw na bahagi ng banga ay dahan-dahan nilang hinukay ang palibot nito. Nilakihan pa nila ang butas upang hindi nila matamaan. Halos hindi sila makapaniwalang tatlo sa kanilang nakita. Isang banga iyon na mataas ng kaunti sa isang malaking paso. Nang maiahon nila ito ay labis ang kanilang katuwaan, lalo na nang kanila nang buksan ang banga. Nakita nila ang samot-saring mga barya at ilang mamahaling hiyas na may kasama pang mga diamante at ilang tipak ng ginto. Kaya nagmamadali na silang umuwi ng kanilang bahay. Hindi nila maitago ang kanilang kasiyahan sa biyayang kanilang nasumpungan. Nakita pa nilang naluha ang kanilang ina sa sobrang kagalakan. Mahigpit na sinabi ng kanilang ama na walang iba na dapat makaalam noon dahil magiging mitya iyon ng kanilang buhay. Naintindihan naman nila at sumang-ayon sa kanilang ama. Nangako pa silang lahat na walang sino man ang makakaalam ukol doon. Ang ginawa ng kanilang ama ay kumuha ng ilang pirasong tipak ng ginto at muli iyong ibinaon na tanging siya lamang ang nakababatid. Kapag kailangan nila ng pera ay tumatapyas ito sa tipak ng ginto at kanya iyong ipinagbibili. Kung minsan naman ay sa sanglaan niya iyon dinadala. At dahil sa hindi nakapag-aral ay tanging pangalan lamang ang kanyang kayang ilagay at ang tao sa sanglaan ang siya na nagpupuno ng iba na wala naman siyang balak na tubusin pa iyon. Ika nga, sanglang benta. Kapag tinatanong siya kung saan niya iyon galing ay sinasabi niyang namana lamang niya mula sa kanyang mga magulang. Nang minsan nagbenta ang kanilang ama ng ginto sa bayan, nang pauwi na ito, ay may nadaanan itong kasiyahan na mga kakilala rin naman at mga malalayong kamag-anak ang naroon. Kaya tinawag siya ng mga kalalakihang naroon at sinabing dumaan na muna. Kaya nagpaunlak naman siya. Nalaman niya noong huli na mayroon palang binyagan. Matapos makakain ni Mang Erning, ay niyaya siya ng mga nag-uumpukang kalalakihang naroon na sumama sa kanilang inuman. At dahil sa umiinom din naman, ay lumapit siya rito upang tumagay. Wala sana siyang balak na magtagal doon pagkat hindi naman siya nakapagpaalam sa kanila at baka mag-alala ang kanyang asawa. Yun nga lang ay napasarap ang kanilang pagkukwentuhan. Kaya tuluyan na siyang naupo at nakihalubilo sa mga nag-iinumang naroon. Di na namalayan pa ni Mang Erning ang oras at medyo tinamaan na rin ito sa kanyang nainom na nagkukwento na ito ng kung ano-ano sa kanyang mga kaharap sa inuman na nagyayabang na ito na ang iba naman ay naiirita na dahil sa mga lumalabas na kayabangan sa bibig nito. Samantalang ang iba naman pala ay tila siniseryoso ang mga sinasabi ng ama nila Marco. Nang mapadaan doon sila Marco galing sa paaralan, ay narinig pa nila ang kanilang ama na bumibida at nakatayo pa habang nagkukwento na nagyayabang na kanya raw palalakihin ang kanilang bahay, na magkakaroon daw ng mansyon sa bundok kung saan sila nakatira. Kaya mabilis nilang sinaway at inakay ang kanilang ama. Pinilit na nila itong umuwi at sinabing lasing na at baka di na makaya pang umuwi kapag nagpatuloy pa itong uminom. Nakinig naman ito sa kanila, ngunit halatang hindi na nito alam ang kanyang mga pinagsasabi at tiyak na hindi na nito matatanda ang lahat iyon kinabukasan, na wala na talaga itong kontrol sa kanyang sarili. Kaya magkatuwang nilang inalalayan itong pauwi sa kanila na may kalayuan pa mula doon sa lugar ng binyagan. Pagdating sa kanilang bahay ay kanilang inasikaso ito at pinalitan ng damit at hinayaan ng makapagpahinga. Kanilang ikinuwento sa ina ang kanilang naabutan nang mapadaan sila sa binyagan.
na naroon ang kanilang ama na bumibida. Wala naman nang nagawa pa ang kanilang ina kundi ang mapabuntong hininga. Pagkatapos nilang makapaghapunan ay inihahanda na nilang magkakapatid ang kanilang higaan habang ang kanilang ina naman ay naglilinis pa ng kanilang pinagkainan nang marinig nilang kumahol ang kanilang aso. Kaya agad silang napasilip sa bintana at inilawan ng flashlight kung may taong dumating. Ngunit wala silang nakita. Maya-maya, ang pagkahol ng kanilang aso ay napalitan ng pag-alulong na pinagalitan pa at sinigawan ng kanilang ina pagkat kinilabutan ito. Ilang sandali pa, nang nakalatag na sila Marco at ang kanyang kuya, ay nakaramdam sila ng mga tila lumalakad sa labas ng kanilang bahay. Kaya, tinakbo nila ang kanilang pinto at bintana. Isinara nila iyong mabuti. Di nagtagal, nakarinig na sila ng mga huni ng wakwak. Kaya tinawag nila ang kanilang ina. Nakaramdam sila ng matinding takot. Naramdam nilang nasa bubungan pa nila ang iba. Mabilis na kinuha ng kanilang ina ang isang tsinelas na goma ng kanilang kapatid at agad na sinindihan iyon. Ilang minuto lang ay nawala na ang mga kaluskos at huni ng mga ito. Kaya matapos mapakiramdamang wala na ang mga ito, ay natulog na sila. Ngunit kinaumagahan ay nagising sila sa sigaw ng kanilang ina pagkat nakita nila na napakaraming laway sa tabi ng kanilang ama na kung susuriin ay tila umawas iyon mula sa kanyang tenga. Na bagaman naglalaway talaga ang kanilang ama kung matulog, ay imposibleng laway niyang lahat iyon. At paano naman makaaabot sa kanyang tenga ang sarili niyang laway? Kaya wala nang duda ang kanilang ina na inaswang ang kanilang padre de familia na noong mga oras na iyon ay wala na itong malay. Ngunit nakikita pa nilang humihinga ito na nasabi ng kanilang ina na yan na nga ba daw ang kanyang kinakatakutan dahil sa kayabangan. Si Marco at kanyang ina ay umalis at lumapit sa kamag-anak na manggagamot. Pagdating nila sa bahay ng kanilang kamag-anak, sinabi niya agad ang kanyang pakay. Ngunit tila di nito pansin iyon. Bagkos ang inuungkat ay ukol sa kayamanan kanilang nahukay na kanya namang pinabulaanan iyon. Sinabi pa nito sa kanya na kung kanya siyang babahagi na noon ay kanyang gagamutin ang asawa nito. Ngunit kung hindi ay wala siya magagawa. Gustuin man niyang pumayag sa iniaalok nito, ngunit di naman niya alam kung saan ibinaon ng kanyang asawa ang banga. At naisip niyang lalo lang silang malalagay sa peligro kung aaminin niya. Ngayon pa nga lang ay matindi na ang pagnanasa at paghahangad ng mga ito, lalo na kung aminin na niya. Kaya sa inis ay umalis na lamang silang mag-ina. Pagdating nila sa bahay ay wala pa ring malay ang kanyang asawa. Kinagabihan ay naulit ang pagbisita ng mga aswang na tila mas dumarami ang mga iyon. Dahil doon ay hindi na sila natulog pa. Buong gabi silang nagsaboy ng asin at nagpausok ng goma ng tsinelas pagkat baka malinlang na naman sila ng mga ito na kunyari ay wala na at maghihintay lamang pala ng tamang tiyempo at sila ay aaswangin. Kinaumagahan ay pare-parehong lumulutang ang kanilang pakiramdam dahil sa mga wala silang tulog. Noong umaga na iyon ay marami ang pumunta at nag-aalok ng kanilang tulong kapalit ng kayamanan na patuloy naman nilang itinatanggi. Na mga magtatanghali habang naghahanda sila Marco ng pagkain ay nagulat na lamang sila sa isang malakas na palahaw ng kanilang ina. Nang punta nila ito ay nakita nilang nakayakap na ito sa kanilang ama na hindi na humihinga. Tuluyan nang hindi pumasok sila Marco at mga kapatid sa kanilang paaralan. Hindi na nila pinatagal pa ang burol ng kanilang ama. Kahit na nakaburol ang kanilang ama, ang laging sentro ng usapan ay ang tungkol sa kayamanan. Na sinisisi pa sila na bakit di na lang daw ibahagi
nang gumaling pa sana si Mang Erning. Nasabi naman ng kanilang ina na paano nga ibabahagi ang isang bagay na wala naman. Na sa loob-loob niya ay sinasabi lang ng mga yan ang ganon, pero pag naandyan na ay baka mas masaul pa ang gagawin ng mga ito sa kanila. Matapos mailibing ang ama ay hindi sila tinantanan ng mga gumagambalang aswang sa kanila tuwing gabi. Dahil doon ay nagpasya na lamang sila na umalis at iwan na ang kanilang tahanan. Sinubukan pa ng kanyang mga anak na humukay sa silong ng kanilang bahay, maging sa mga puno na malapit dito, ngunit wala silang nasumpungan. Na kanila na lamang tinanggap ang mapait na kapalaran iyon. Natatay nila ang nakatuklas, ngunit siya rin ang muling nagtago, na iyon pa ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang masaya pa nilang pamumuhay ay napinsala. Nang minsang bumisita silang magkapatid sa kanilang lugar, ay nakita pa nila kung paano persahang pinasok ng mga tao ang kanilang bahay at tinukay ang kanilang silong, na naroon pa ang mga pinagukaya ng mga ito, na maging sa kanilang bakuran ay halos mapuno ng butas sa kakahanap sa nasabing banga ng kayamanan. March 1999. Bakasyon na namin sa paaralan. Nag-iisip kami kung saan kaya pwedeng mamasyal o magbakasyon. Naisipan ng aming mga magulang na doon na lamang sa probinsya nila mama. Isa itong malaking probinsya na matatagpuan sa silangang Visayas. Nang sa ganon ay makilala naman daw namin ang mga kamag-anak sa side ni mama. Bali 5 kaming lahat, ako, si Papa at si Mama, at ang aking mga kapatid na sina Christy, 9 na taong gulang, at si Rosana na 8 taong gulang. Yung una at pangalawang araw namin sa baryo nila mama ay sobrang saya. Marami kaming nakilalang bagong kaibigan at kamag-anak. Yung pangatlong araw namin doon, yun ang hindi ko malilimutan. Katatapos lang namin mag-almusal na mag-aya si mama na pumasyal sa kanilang tiya Ising. Doon daw muna kami mananatili. Sumakay kami ng tricycle, mga 30 minuto din siguro kaming bumiyahe. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng barangay o lugar. Medyo matagal na kasi. Ang naalala ko lang ay may nadaanan kaming eskwelahan na kilala ito doon. Malapit lang doon yung pinuntahan naming bahay. Yun ang bahay nila Lola Ising. Pagdating namin doon ay namangha ako sa aking nakita, sapagkat napakalawak ng palayan at maisan, at ang daming tanim na prutas sa paligid ng bahay nila Lolo at Lola. Pagkatapos namin makapagmano ay pumunta kami doon sa palayan. Pinagmasdan namin itong mabuti. Nasa libro lang namin ito dati nakikita. Maya-maya ay tinawag kaming magkakapatid at isinasama kami sa pamamasyal. Bibisitahin daw nila mama at papa ang kanilang ninang sa kasal. Mga 30 minuto na rin siguro kaming naglalakad. Tinanong ko kung gaano pa kalayo ang bayan. Sabi ni mama ay malapit na ito, at itinuro niya sa akin ang nasa bandang ibaba. Ayon kay mama, mga 15 minuto ay nasa bayan na raw kami. Hindi ko mapigilang itanong sa kanya ang aking napansin, na kung ganun ba talaga sa probinsya na magkakalayo ang mga bahay. Sabi ni mama ay ganun daw talaga pagkat may kanya-kanyang lupang pagmamay-ari ang mga tao dito. Na bagaman magkakalayo ang mga bahay ay magkakadikit naman ang mga loob na may pagmamalasakit sa bawat isa. Uso pa rin kasi ang bayanihan at pagdadamayan doon. Habang nasa daan ay may napansin ako na parang kanina pa ay may sumusunod sa amin at nakatingin. Pero nang akin itong lingunin ay wala naman, na halos mabali pa nga ang aking leeg sa kakalingon. At nang biglang naudlot iyon, nang may bigla kaming narinig, ang lakas ng tunog ng telebisyon, yung parang nanunood sa sinihan.
At tama pala ang aking obserbasyon dahil sabi ni Mama ay mini sinihan daw iyon doon at magsisimula pa lang ang palabas. Sabi ng dalawa kong kapatid, mukha raw masaya manood doon kasi halos puro bata ang nakikita namin. Kaya nagpasya si Mama at Papa na iwan na lang kami magkakapatid at babalikan na lang kami. Na sila na lamang daw ang dederecho sa kanilang ninang at iniwanan na lamang kami ng pera para pambili ng magugustuhan naming pagkain. Pero si Rosana ay biglang nagbago ang isip. Sasama na lang daw siya kanila Mama. Kaya kami na lang ni Christy ang naiwan at nanood. Sa pagkakatanda ko pa nga ay Jurassic Park yung palabas noon. At VHS pa ang gamit pagkat hindi pa noon uso ang CD at DVD. Ilang oras na ang lumipas ay wala pa rin sila Mama. Na nakapagmeryenda na kamit lahat ay hindi pa rin sila dumarating. At malapit na rin magtakip silim. Wala na rin palabas sa TV pagkat pinatay na iyon ng may-ari. Wala na rin kami mga kasama maliban sa mga taong nakatira doon. Nag-aalala na ang aking kapatid ng mga oras na iyon na baka kung ano na ang nangyari kanila Mama at Papa. Kaya nagpasya na ako na umuwi na kami habang maliwanag pa. Mga 20 minuto na rin kami naglalakad paakyat pauwi sa bahay nila Lola Ising. Noong mga oras na iyon ay kanina ko pa napapansin na parang may sumusunod na naman sa amin. Natatakot na ang aking kapatid lalo't dumidilim na. Na makalipas nga ang ilang minuto ay ganap ng madilim at ang tanging liwanag na lamang ng buwan ang tanging siyang gumagabay sa aming daan. Ilang sandali pa ay may napansin akong malaking ibon. Akala ko ako lang ang nakakita, ngunit napansin din pala iyon ng aking kapatid. Takot na si Christy kaya agad kong hinawakan siya sa kamay. At ang sabi ko sa kanya ay wag na siya mag-alala dahil malapit na kami sa bahay ng aming lolo at lola. Napilit kong pinalalakas ang loob niya pero ang totoo ay matinding takot na rin ang nararamdaman ko. Ngunit kailangan ko maging matapang at paglabanan iyon para sa aking kapatid. Tuloy-tuloy lang kami sa aming ginagawang paglakad. Nang lingunin ko ang aming likuran ay wala na ang ibon. Sa di kalayuan ay napansin ko ang kawayan na tila sumasayaw ito. Napapalit-palit sa kanyang pagpaling sa kanan at kaliwa. At nang padaan na kami sa tapat nito ay may malakas na huni kaming narinig. Napalingon akong bigla sa pinanggalingan ng tunog. At kitang-kita ko sa itaas ng mga kawayan ang isang napakalaking itim na ibon. Gulat na gulat ako at nasindak na hindi ko kaagad na ialis ang aking paningin roon. Tila nahimasmasan lamang ako na magtanong ang aking kapatid na si Christy. Sisilipin din sana niya kung ano ang aking nakita ngunit pinigilan ko na ang kanyang mukha. At mabilis ko siyang inilagay sa aking kaliwa, sabay sigaw ng takbo. Nang may mga 3 minuto na po kaming tuloy-tuloy na tumatakbo, ay bigla pang natalisod si Christy sa isang ugat ng kahoy na nakausli sa daan. Muntik itong matumba. Buti na lamang at mahigpit ko siyang nahawakan sa kanyang kamay. Kaya hindi siya tuluyang nadapa. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Biglang nagsalita si Christy na naiwan daw niya ang isa niyang tsinelas. Sinabi kong hayaan na niya iyon at huwag siyang lilingon. Nagpatuloy lang kami. Hindi ko na rin alam ng mga pagkakataon na iyon kung may sumusunod pa ba sa amin. At sa awa nga ng Diyos makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay nakarating na rin kami sa bahay nila Lolo at Lola. Nakita namin si Lolo sa labas ng bahay sa may biranda. Tinatawag namin ito ngunit mukhang tulog. Kaya inuga-uganan upang sabihin sa kanya ang aming nakita. Ngunit hindi ito nagising. Kaya si Lola Ising na ang aming tinawag at lumabas agad dito ng bahay. Tinanong kami kung ano ang nangyari sa amin. Kaya agad namin ikinuwento
Nang hanapin namin sila mama ay nakarating na raw sila, ngunit nang malamang wala pa kami dito ay umalis silang muli upang hanapin kami. Sa takot naming magkapatid ay dumiretso kami sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya ay narinig naming dumating na sila mama. Dali-dali akong bumangon at yumakap sa kanya. Sabay sabing may humahabol sa aming isang malaking ibon na kulay itim na naiwan pa nga ni Christy ang kanyang isang tsinelas. Panay naman ang hingi ng paumanhin ni mama pagkat hindi daw nila napansin ang oras at napasarap ang kanilang pagkukwentuhan at kamustahan. Hindi na namin nagawa pang kumain pagkat wala kaming gana. Si Christy ay agad na nakatulog. Ilang oras ang lumipas, napansin kong tahimik na ang lahat at tila ako na lamang ang gising pagkat hindi ako dalawin ng antok. Nakatalokbong ako ng kumot dahil may naririnig akong pagaspas na parang nagpapaikot-ikot ito sa labas ng bahay. Maya-maya, patuloy lang akong nakikiramdam. Nang hindi ko na naririnig ang pagaspas nito, ay dahan-dahan kong ibinaba ang kumot mula sa aking ulo upang sumilip. Iniikot ko ang aking paningin at panandali ang sinanay muna ito sa dilim. Nang mapadako ang aking paningin sa kawayan na bintana, ay laking gulat ko nang makita ang isang mukha na nakasilip doon. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang iyon pagkat noon lamang ako nakakita ng ganon. At mula sa kaunting liwanag ng buwan na nagmumula sa labas ng bahay ay nakita ko na tila naaagnas ang mukha nito na may mga gumagapang pa na uod. Nakorting tao ang ulo nito, ngunit mayroon siyang malaking matulis na tuka na parang umiilaw ang mapupula nitong mga mata na mabalasik ang anyo ng mukha nito. Nang mapansin kong sa akin na siya nakatingin, ay napasigaw na ako ng malakas dahil sa sobrang takot. Dahil doon, nagising ang halos lahat ng tao sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay nasa kwarto na namin sila mama at papa. Maging si Lola ay napasugod din. At tinanong nila ako kung ano raw iyon na ang tinutukoy ay ang dahilan ng aking pagsigaw. Sinabi kong mayroong halimaw sa bintana na dahil sa matinding takot ay paulit-ulit ko iyong nasabi. Kaya lumabas sila papa. Si Lola naman ay ginising si Lolo. Makaraan ang ilang sandali ay pumasok na rin sila sa bahay nang wala silang makita sa labas. Matapos iyon ay sinabihan nila kami na muli nang matulog. Kaya nahiga na ako at nagtalukbong ulit ng kumot. Pero dinig na dinig ko ang kanilang usapan na ang nakita ko raw marahil ay ang alaga ng aswang. Nang mga mag-aalas 5 na ng umaga ay bigla akong ginising ni Papa at isinasama niya ako upang mamalengke. Ayaw ko sana, ngunit wala na akong nagawa pagkat wala naman siyang ibang pwedeng maisama. Sasakay naman daw kami ng habal-habal. Nang naglalakad na kami papunta roon sa terminal, ay may napansin akong isang matanda na may hawak itong bote. Sa pagkakatanda ko ay parang bote iyon ng tanduay na lapad na may laman iyong langis at iba't ibang uri ng ugat ng puno. Pinapahira niya ang kanyang katawan mula sa leeg, pababa hanggang sa paa. At nung natapat na kami sa bahay kung nasaan yung matanda, bigla itong nagtanong kay Papa at sinabing, "Manila boy, kumusta tulog niyo kagabi, maayos ba naman?" At ibinaling niya ang kanyang pansin sa akin at sinabing, "At ikaw naman iho, nakatulog ka ba? Madaming humuhuni sa gabi, baka hindi ka sanay." Ang tugon lang ni Papa ay opo nay, at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pagkalipas ng ilan pang mga araw ay bumalik na rin kami sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay wala namang nasaktan o napahamak sa amin.